Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Humotikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Pagpatuman sa padayon Asinso Ozamis dili sayon, Mayor Indy gipasalamatan ang kooperasyon ug suporta sa mga negosyante sa Dakbayan. Kick-off program alang sa Women's Month 2024 celebration sa Ozamis, malampuson. Women's Month 2024 celebration iobserbar sa mga kababayan sa Ozamis. Konsehal Sani Waminal gipanghimakak ang chismis nga magpapili pagkamayor sa Ozamis kaatbang sa Asinso Administration. BFP Ozamis makabato na og bag-ong service vehicle gikan sa Ozamis City Hall. Kasangga Collect Program sa Social Security System ipatuman sa mga empleyado sa local government sa Ozamis City. NBI Clearance Center ibalik sa Ozamis. Single parent nga may nagsakit nga anak na tabangan sa gikabalakang dakong hospital bill. Kini ang detalye sa Ozamis Today. Pagpatuman na sa padayon Asenso Ozamis dili sayo. Mayor Indy gipasalamatan ang kooperasyon ug suporta sa mga negosyante sa Dakbayan. Anyang report. It's really a simple show of gratitude and appreciation on the part of the LGU to the private sector, the business community, for your role really in helping us in continuing all the Asenso programs sa pagtabang sa padayon Asenso Ozamis administration. Because it would really not have been possible without the support and the cooperation of the business sector. And I think, ang nga ito, palakpakan ang ito ang Kini ang matindanon ug kinasingkasing nga pasalamat nga gipaabot ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ngadto sa business community sa Dakbayan nga gikatagbo ug gikauban sa mayor, mga sakop sa konseho sa syudad, LG Ozamis Department Heads ug uban pa. So sa ka-fellowship dinner uban ang mga business stakeholders nga gipahigayon Marso 1, 2024 sa Grand Pavilion nga gitawag ni Mayor Indy nga usa ka simpleng pasalamat ngadto sa mga negosyante sa Dakbayan nga dakong bahin sa tumong sa administrasyon sa young and dynamic mayor nga padayon Asenso Ozamis. Pasabot ini Mayor Indy nga bisan tuod daw sayon paminawon ang vision para sa syudad nga padayon Asenso Ozamis ug ang pagpatuman sa iyang administrasyon sa mga programa, proyekto ug serbisyo, lakip na ang pagpatuman sa mga programa nga nasugdan sa iyang predecessor, ang karon kongresista sa Distrito 2, Congressman Ando Waminal, apan giangkon ni Mayor Indy nga dili kini ang kahimtang. Dili yun siya sayo himuon, dili siya dali. No, it did not come without any challenges. Giangkon sa mayor nga tuig 2021 pa lang sa dihang na desisyonan nga siya ang mudagan nga mayor sa Ozamis na isgutan na nila ang mga hagit nga atubangon sa syudad pagkatuig 2022 ngadto 2023. At to panahon na yun, there were some times that I would scratch my head nga murag daghan kay tan di masalig nga mapadayon din atong mga programa nga nasugdan sa original Asenso Ozamis administration. And the challenges really posed a lot of burdens, and they were not that easy to navigate with.
Particular nga gisgutan sa mayor ang mga hagit nga giatubang sa syudad ug ang mga epekto niini sama sa COVID-19 pandemic. Dili tukma ang census sa Philippine Statistics Authority sa Ozames City ug ang naghimong kalambusan sa dakbayan nga naghimo usab niini nga biktima. Tungod kay daghan naman nga nagparehistro sa syudad, tungod kay gusto nila nga makaapil ug makabenepisyo sa mga programa ug serbisyo nga gihatag sa Asensa Ozamis Administration. Kalabot sa pandemya, gipasabot ni Mayor Indy nga bisan tuod ang private sector labihan nga naapektahan ni atong tuig 2021 tungod sa mandatory nga pagpasira sa mga negosyo. Walay baligya, walay operations, walay halin, affected kayo ang income. But after 2020, hinay-hinay na nakabawi ang mga businesses and wala na nila na bagay pa or nahinay-hinay na nila o address ang impact sa pandemic. Apan dili sama niini ang kahimtang sa LGU Ozamis. Gipaklaro ni Mayor Indy nga ang operasyon sa mga local governments nagdepende sa national tax allocation nga nagabase usab sa koleksyon sa national nga pagamahanan sa nakalabay nga 3 ka tuig. Because local government units, we operate mainly through the share nato sa tax allocation from the national government. Kunya, ang tax allocation sa local nato sa LGU, gikan sa national government, nagabase sa collection sa national government from 3 years prior. So kung maghisgot ta o 2020 nga share sa LGU, nakabase kani sa collection sa national government adto 2017. 2021 share sa LGU, nakabase kani sa national government collection 2018 and so on and so forth. So ang 2023 share nato, but pasabot ang budget sa LGU adto 2023 nakabase sa koleksyon sa national government adtong 2020. Ug tungod kay halos walay negosyo niadtong tuig 2020, ubos ang collection sa national government. Karong 2023 tungod kay ubos ang koleksyon atong 2020 sa national government, ubos po ang budget sa local government. Ang share sa LGU gikan sa national tax allocation nagbase usab sa population sa usa ka LGU base sa presentasyon sa Philippine Statistics Authority nga nagbase usab niini nga data sa ilang gipahigayon nga census. In 2020, gasensus usab ang PSA diri sa Ozamis. And for one reason or another, mupuni ang report sa kuha sa mga kapital. Pagbuhat nila sa ilang census atong 2020, wala nila giadto tanan mga balay. So kung pasabot, ang census dili na accurate. And in fact, kung tanaw nato ang results sa 2020 census of Ozamis compared sa 2015 census of Ozamis, nag-decrease ang atoang population. Pero kung tanaw nato ang atoang number of registered voters, insaka. Ang epekto, tungod kay decrease ang atoang population based sa census sa PSA, decrease na po ugdungan ang atoang share from the national government collections. base sa census sa PSA sa tuig 2020, ang populasyon sa Ozamis anaa sa kapinkunkulang 140,500. Samtang niadtong tuig 2015, anaa na kini sa 140,900. Adunay pag-usos nga 400 ngadto sa 500 ka mga individual. Gibutyag usab ni Mayor Indy nga sa actual census nga gipahigayon sa syudad niadtong 2020 base sa feedback sa makapitan sa matag barangay, ang actual population sa Ozamis anaa na sa 160,000. Dako kaayo nga pag-ubos sa actual nga gidaghanon sa populasyon sa dakbayan. Nadugangan pa kini sa daghan nga gustong magparehistro sa Ozamis tungod kay gusto nila nga makaapil sa mga programa o serbisyo nga gi-offer sa syudad. No, in 2019, naara sa 80,000 kapin ang registered voters sa Ozamis. Come 2022, insaka na nito around 99,000. So almost 20,000 increase. Ang feedback
tungod kay gusto lagi silang mabili sa ato ang mga benefits and programs diri. Kaya ato ang benefits and programs, usa sa ato ang ibasihan man is you are a registered Uzbekistan or you are a dependent of a registered Uzbekistan. So not necessarily voter na ka, kung anak ka, underage pa ka, or tigulang na kay ka, dili ka makabot, but kay isanigan na registered Uzbekistan, you can still avail of the programs. For that reason, dagat ng ganyo na entice magparehistro diri sa Osamis, muna insaka ang ato ang registered Uzbekistans. Misaka ang registered Uzbekistans apan miubos ang budget. Giyangko ni Mayor Indy nga naisgutan nila ni Kong Ando, Vice Mayor Bebby Neri ug uban pang mga lider sa syudad kini nga mga hagit nga tubangon sa iyang administrasyon rason nga mibati og kabalaka ang mayor sa mga saad nga ilang gipaabot sa katawhan atol sa kampanya. Ilabi na ang pagpadayon sa tanang mga programa nga nasugdan sa administrasyon ni kanhi Mayor Ando ug palabuan pa. Pero ako mismo, kabalo na ko sa external challenges ka akong na umaabot, na gito'y gamay na kulba. No? Fast forward to 2024. Kuya, bisan pag nagian ko na itong rough years of 2020 and 2023, wala namang pudyog ko nakadungog o reklamo na wala na ito na tinuod ang ipasalig at 2022 elections may padayon ng mga programs. And really, that is partly because of the support and cooperation, again, of the business sector. Okay? Bisan ay tuod sa mahagit nga gitubang tungod sa pag-ubos sa national allocation, pag-us-us sa populasyon ug pagdaghan sa mga botante sa syudad, apan tungod sa suporta sa business sector, padayon nga nahatag sa administrasyon ni Mayor Indy ang serbisyong gikasaad ug gikinahanglan sa katawhan ug labaw pa. Gibutyag ay sa mayor nga bisan tuod ang tuig 2023 ang una na nilang gitanaw nga mahimong pinakalisod nga tuig sa Ozames City sa pinansyal nga aspeto niini sa pagpatuman sa daghang mga programa sa Team Asenso. At 2023, we recorded the highest number of families na natabangan nato sa hospital and sa atuang burial assistance. We recorded the highest number of assistance na nahatag na dumagan pa yung nato ang mga projects. So we already implemented our own local scholarship. We already implemented our full assistance to rice farmers, which by the way, because of our agri program, we were able to increase the yield of our rice farmers. Before, the average lang sila nasa around 4 tons per hectare o ang ilang makuha every harvest. But through this intervention, usaka na taong 5.9 tons per hectare. So nakita na ito ang impact sa rice farmers. And of course, na impact po sa price sa ito ang mga goods. No? That was one of the new programs we initiated at 2023. We continued giving our full on support sa ito ang kapulisan because nakita po nato na gitaro ng po yun kung gamit and walang isaya sa ito ang kapulisan and they have maintained our peace and our wealth The infra projects have continued and in fact, we've added to them and I cannot stress enough nga tungod po yun ni sa business sector, tungod ni sa inyo ang mga businessmen, our partners in the private sector for your proper payment of taxes. Asenso Ozames Free Hospitalization and Burial Assistance Program, local scholarship sa Asenso Ozames Administration, ingon nga suporta sa One Family, One Professional program sa probinsya, full assistance to rice farmers nga dako ug gikatabang sa ani sa mga mag-uuma sa syudad, gikan sa 4 tons matag ektarya ngadto na sa 5.9 tons per hectare tungod sa intervention sa local government nga may epekto usab sa lokal nga presyo sa bugas humay. Padayon nga all-out support sa lokal nga kapulisan nga maoy nagmentina sa kahusay ug kalinaw sa syudad alang sa pag-asenso niini mga infra projects sa Ozames City ug daghan pa.
Bugos ang suporta sa local business community sa kampanya sa administrasyon ni Mayor Indy sa sakto nga pagbayad sa buhis tungod kay nakita usab nila nga gigamit gayud sa saktong paagi ang panudanan sa dakbayan nga may resulta sa maayong mga programa, proyekto ug serbisyo nga natagamtaman gayud sa katawhang usamis non. Usaw-sab sa gipasalamatan ni Mayor Indy mao ang pagsalig ang gigihatag sa lokal nga mga negosyante sa iyang pamunuan nga tungod niini taas kaayo ang gidaghanon sa nagbukas ng mga local businesses sa dakbayan. And usap ko din sa akong gusto i-recognize na natapang sa private sector kanino na the confidence in opening businesses in the city, I think is really at a sky high. Because in 2023, sa akong nakita over the past 5 years, we recorded the highest number of new businesses. In 2023, there were 749 new businesses na ga-open sa Ozamis. And naka-contribute po na not just to our local economy, but sa pag-support sa LGU sa pagbuhat sa iyang mga plano. Malipayon usab ang gi-share ni Mayor Indy nga niining tuiga sa unang duha ka bulan pa lamang 48 na ka mga bagong negosyo ang nagbukas sa Ozamis City nga naisyuhan na og permit. Walay labot pa niini ang nagpasa pa ug kamulo pa nga nagproseso sa ilang business permits. Pagsalig sa private sector nga suklian gayud sa Asenso Ozamis Administration sa tinudanay ug lubos-lubos nga serbisyo para sa pag-asenso sa Ozamis City ug mga Ozamis non. It's through this, the proper payment ninyo sa taxes and the opening of hundreds of businesses, nakita namo ang support, nakita namo, okay, dili ta pwede magpakaulaw sa private sector, dapat ang ilahang pagsalig sa local government na nag-agree sila ng mga negosyo diri, nagbayad sila sa sakto na taxes diri. Dapat mapakita po nato sa ilaha na sakto na ito magamit sa ilaha ng taxes. And it really inspires us to initiate more programs, to push, na ma-increase pa nato ang coverage sa mga programs, and really to do better, not just for our city, but for our constituents, our neighbors. Kaya at the end of the day, kita naman kayo magtinabangay para sa ito ang syudad, district, and province. Ang LGU Ozamis Fellowship a dinner with business stakeholders usa ka gabii sa pagpasalamat, sadya nga paghimamatay ug pag-inubanay sa mga local officials sa pagpanguna ni Mayor Indy ug mga opisyal ug miyembro sa local business community nga nag-ambitay usab sa mga ideya sa pagtinabangay ug suportahay sa mutually beneficial nga partnership alang sa Asenso Ozamis. Kick-off a program alang sa Women's Month 2024 celebration sa Ozamis, Malampuson. Gitutukan ni Glenn Ray Roluna ang maong balita. Ania ang iyong report. Simple og sadya nga gipahigayon ang kick-off ceremony sa selebrasyon sa Women's Month 2024 nga gipahigayon atong Biyernes sa hapon sa Ozamis City Public Mall nga gipangunahan sa CSWD, inubanan sa Kalipi Women's Association ug ubang mga women's organization sa kabaranggayan ug gisuportaan sa Asenso Ozamis Administration. Gitambungan ang mga kalihukan nila ni City Vice Mayor Simplicia Neri sa ngalan ni Mayor Indy Wominal Jr. Kauban ang mga membro sa City Council nga sila si Konsehal Sunny Wominal, kinsa mao ang chairman sa Committee on Women sa Konseho, Konsehal Lorly Fuentes Cipres, Konsehal Cecil Co, Konsehal Dinky Suezo ug Konsehal Relinda Bation. Sila managsama nga mipadayag sa kamahinungdanon sa paghatag ug pagpasidungog alang sa mga kababayen-an. Labi na sila usab ang usa sa mga nakahatag og tampo sa matag pamilya ug komunidad tungod sa ilang dakong sakripisyo. Kini nga aktibidad nagtumong sa padayon sa kampanya alang sa kaayuhan ug proteksyon sa mga kababayen-an, pagpahinungod sa ilang kontribusyon ug panagtinambayayungay alang sa ilang kaayuhan ug kalambuan. Gipadayag usab niini ang suporta sa lokal na administrasyon ngadto sa mga programa ug proyekto alang sa kaayuhan sa tanang mga kababayen-an sa Ozamis. Andam ug tagana usab ang Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni
Mayor Indy Wominal Jr. sa igong suporta alang sa pagpalambo sa mga kababayenan, pinaagi sa mga programa sama sa livelihood programs ug uban pa aron nga sila moasenso nga mausab ang gitinguha ning administrasyon nga mga puy-an ang 5Ms kun mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Women's Month 2024 celebration iobserbar sa mga kabayrayinan sa Ozamis. May follow-up report si Adon Vicente. Panguluhan sa Asinso Ozamis Administration ang pagsaulog sa katungod og kampanya sa kababayen-an alayon sa kalibutanhon og nasudnong kasaulugan sa Women's Month nga gidumdum matag bulan sa Marso. Sa miaging semana Marso 1, adunay nahitabong opening salvo alang sa usa ka bulan nga serye sa mga aktibidad diin gipahigayon sa may Asinso Ozamis Wellness Park nga panguluhan sa City Social Welfare and Development Office. Sa matag unang Lunes sa bulan sa pagtambong sa flag raising ceremony sa mga sakop sa konseho sa City Hall Drive, nagsuot og dress code labi na ang mga babaeng membro sa konseho ang bulok o color nga violet. Sa Marso 8, usa ka dakong aktibidad ang ipahigayon sa syudad diin halos tanang women's organization sa kabarangayan motambong sa maong kalingawan nga nagtumong sa pagdumdum o pagselebrar sa katungod ug advokasya nga padayong gipangindahay sa sektor sa kababayen-an. There will be a celebration hosted by the CSWD on March 8, but since on March 4, that would be our first Monday to attend the flag ceremony. It is encouraged that the ladies legislator will also wear the theme color violet. Pink color? Violet. The theme color of Women's Month. Yeah, I received here a communications that on March 1 would be the opening salvo of the Women's Month celebration at the Asinso Wellness Park. What time would it be, Madam Chair? 2 p.m. 2 p.m. So 2 we March are, 1. Yes, we are still attending our flag ceremony. So we might as well That can be announced. yes, wear violet. March 4, first flag ceremony, first Monday, flag ceremony. March 1, Friday? March 1, Friday. Friday. So this is Opening March 1. salvo. So that would be another activity other than the March 8 activity. Alang sa Ozamis Today, Adon Vicente reporting. Salamat Don. Konsehala Sani Wominal gipang himakakan chismis na magpapili pagkamayor sa Ozamis kaatbang sa Asenso Administration. Ang report, di pa klaro ni Bernal Tixon, aning ang madikalye. Bakak og dili tinud ang chismis nga modagan kuno pagkamayor ang manghod ni Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Wominal nga si incumbent City Councilor Sanso Sani Wominal Jr. ug kalabano niini ang Asinso Ozamis mayoralty candidate sa umawot nga eleksyon sa Mayo 2025. Kini ang prangkang gipahayag ni Konsyal Sani. Matud pa, wala siya igong bala para magpapili nga mayor sa syudad o personal nga planong budhian og sungagon ang iyang mga benefactors nga maoy nagbutang kaniya sa iyang kasamtangan nga posisyon sa pagkakaron. Sino ba plastar na ko? Ikadua, mo ko kwarta kung kang imong istorya mo tinuod na. Dili na tinuod sa imong di mo istorya bay nga mo niya konsyal mo ni sa dili na tinuod. So para sa katawan no, pagkakaroon dili na tinod kung unsay gihungihong karon sa ato ang dakbayan. Gidugang niini nga daghan na sa iyang mga higala ang nangutana kaniya kung unsa katinuod ang fake news ug chismis nga ilang nabalitaan. Nindot nga inyong nakuha na Leon Snow Burns nga inyong na-arrest na karon kay sa tinod gipod nga daghang mo nanawag mo text din na pay makita ko mga kahigalaan na to nga bay sa katinod bay daghang kag mayor kana Ingo, uy, sa ay sa magpalabi sa iyong istorya kay basig na inapalakaw ana nga istorya dili na tinod. Ako gani ni Kibran na magikos province usaro ka term dayon diri sa city karon way siguro pag usar pa ko ka term pero
usingalan kada imong gistorya mo dili na tinuod. Dili kalimod nga dinis atong dapit, grabe ang paggimok sa kagaw sa politika. Walag tuo ang mga below the belt nga gibato nga mga pagpangdaot sa pagkatao sa amahan sa Team Asenso nga si Misamis Occidental Governor Attorney Henry Sibilia Waminal Sr. ug sa kapamilya niini. Gani upat na usab kahigayon nga gisulayan unta nga hunusan sa iyang kinabuhi ang atong gobernador. Nagtuo si Konsyal Sani nga posibleng igamit lamang siyang instrumento sa mga kalaban sa politika aron maguba ang maayong relasyon ug pagbinahalay sa pamilyang Waminal ug sa kinatibuk ang membro sa Team Asenso Osamis. So para sa katawan no, pagkakaroon dili na tinuod kung unsay gihungihong karon sa ato ang dakbayan. Dili na tinuod nga nagpagarpar ko kinay na istorya karon ni gawas mo nga nagpagarpar ko kung dagang mayor dili gina tinuod. Ako pagpanarbaho gini. Saligid mo sa ako mga kauban diri nga wa ko'y gilibak, wa ko'y gisekreto, wa ko'y gi-open diri nga nagpaastig ko kamudagan. Wala gyud. Sa pagkakaroon, dili pa matugkad sa konsyal kung unsay motibo sa nagpakalat sa fake news. Gipasaligan ni Osamis City Councilor Sani ang mga Osamisnon nga kontento na siya sa iyang kasamtangan nga trabaho o katungdanan sa gobyerno. Usab, wala siya magpagarpar nga magpa-elect sa taas nga posisyon sa politika. Wa ta kay balo na birds gon sa pina silang huna kay basi gusto lang nga ang tagapikas, gusto lang nga awayon min lang mga Waminal. Muna, dayon, wa pa takibalo pod sa ubang mga tao pod basi gusto po sila nga ma-upgrade po sila unsa baka kining mga taong kuan baka nang tagapikas ba o nga basi gusto po sila nga tagapikas o takibalo nga napos sila ilahang plano sa tagapikas mo siguro awayon nila kay tungod kay naa diri si Konsel Waminal basig-basig muni mudagan ana pero sa tenor yun no kaninyo mga kaigsunan ko dres dakbayan sa Samis mga Samis noon dili na tinuod nga ang nigawas istorya karon nga mudagang mayor dili gyud ang ako karon pagpadarbaho sa malipay ko gumaman akong term sa maayong pagserbisyo moro gyud akong ikastol de bearings maski 15 ilang pangutanon sa mga kauban diri wala ako gipagarpar wa ako gi-open dili na tinuod nga naay palakaw kung istorya nga mudagang kong pagka-mayor or vice mayor wala ako enough na nako nakaserbisyo ko usa ka term 5 years sa province. Enough na po ako. Satisfied na ko with what I have sa composition karon. Sa katapusan, gipahayag ni Osamis City Councilor Honorable Sansu Sani Waminal Jr. nga dili siya angay nga magpaapekto sa kagaw sa politika. Para kaniya, layo pa kaayo ang election period. Busa nakapokus karon ang iyang kusog ug atensyon sa pagpangitag mga pamaagi nga ang Committee on Social Services and Committee on Agriculture nga iyang gipangamahanan sa hawanan sa konseho ang makakontribute sa mission vision sa iyang magulang nga si Governor Henry nga ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon. Salamat Bernal. BFP Osamis makabato na og bagong service vehicle gikan sa Osamis City Hall. Ibalik ka lang sa mga detalye si Donnie Vincena. Sa dili madugay, makagamit na og bag-ong service vehicle ang Osamis City Fire Station. Kinihuman giaprobahan sa konseho sa Osamis ang resolusyon sa Bureau of Fire Protection nga nagkinahanglan og pundo aron ipalit og brand new pick-up vehicle. Ang ingon niining intensyon sa mga national agency sama sa Bureau of Fire Protection dili na bag-o sa Asenso Osamis Administration gumikan kay halos tanang national agency nga nakabase sa Osamis na isyuhan na og service vehicle nga magamit sa bisan unsang opisyal nga katuyuan gamit ang lokal nga pundo o pundo sa segundo distrito. Gawas nga suportado sa Asenso Administration ang ingon niini nga programa, wala usab pakyasa sa City Hall ang intensyon sa BFP Osamis gumikan kay kini nga buhatan nakatampo usab og lokal nga koleksyon pinaagi sa mga fire code fees. Ang kapin sa 1 milyon ka pesos nga gikinahanglan sa service vehicle acquisition kuhaon sa 20% trust funds gikan sa 2018-2020 o sa miaging tuig. Sama sa service vehicle sa kapulisan, DepEd, Coast Guard, DPWH o guban pa magamit sa mas paspas pa nga operasyon sa Bureau of Fire Protection. Thank you, Honorable Chair, due to the urgent demand public interest to support our Bureau of Fire Protection Unit in Osamis City and to utilize the funds
or 20% trust fund share of the city government in the proceeds collected from fire code fees for 3 years in year 2018, 2020, and 2021. I move this motion to approve this resolution for second and final reading, waiving the internal rules. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Salamat ito ang Kasangga Collect Program sa Social Security System ipatuman sa mga empleyado sa local government sa Ozamis City. Anyang report ni Leon Shumida. Aron mas mapasayo na alang sa mga empleyado sa local government sa Ozamis City nga mga membro sa Social Security System ang pagbayad sa ilang mga kontribusyon o koleksyon nga binulan nga balay ronon sa Social Security System dili na kinahanglang moadto pa sa buhatan sa SSS kay pwede na sila mobayad pinaagi sa salary deduction scheme. Kini ang pamahayag ni Lisa Lumantas, ang branch head sa SSS Ozamis City atol sa gipagayong flag raising ceremony adlong Lunes, Marso 4. Sumala pa ni Lumantas kini nga programa namugna aron matagaan og kasayon ang mga empleyado aron dili na kinahanglan mo excuse pa sila sa ilang trabaho aron sa pagbayad sa ilang kontribusyon apan kini dili mandatory. Ang mga staff sa SSS anaa sa City Hall upat ka adlaw sugod adlong Lunes, Marso 4 hangtod Marso 7 aron modawat og mga inquiry o mga pangutana ilabi na kadtong gustong magpamimbro sa SSS o kaha wala na nila mapadayon ang pagbayad sa ilang kontribusyon. This is for all. This is a salary deduction scheme to facilitate the social security coverage of and contribution collection of all employees, especially katong dili members sa GSIS, the job orders, the contract of service, even sa permanent regular employees, you can continue it through salary deduction. But this is not mandatory. However, this program is created para ma-facilitate easy ang pagbayad ninyo. Dili na mo excuse diri sa opisina kay mo bayad dito sa opisina. Gida sigusab ni Lumantas katong wala pa mamimbro sa SSS nga magpamimbro kay ang SSS usa nga masandigan og adunay daghang benefits nga mapahimuslan sa usa ka membro. Ilabi na sa panahon nga magdaot ang membro, manganak, disability benefit o uban pa. Gawas pa nini naghatag usab sila og oportunidad sa mga membro sama sa salary loan, educational loan alang sa ilang mga kabataan nga nagtunga sa kolehiyo. Anaa sa 20,000 pesos matag semester ang ilang ma-avail kini pagabayaran ini ka 19 ka bulan sa last nga chiki nga ilang madawat. Especially sa educational loan katong naay college nga mga estudyante, mga anak. So sa 3 years contribution lang regardless kung pinakagamay inyong contribution, maka-avail mo sa maximum of 20,000 pesos per semester, a total of 40,000 for 1 year. And then kung 4-year degree course, a total of 160,000 pesos. The educational loan is 50% guaranteed by the government ug dili ka mo bayad diretso. It will take ika-19 ka bulan, no? Sa last date sa check para mosugod ka og bayad. Dako ang pagpasalamat ni Lumantas ngadto ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. sa paghatag og pagtugot sa ilang hangyo nga mahimong ma-implement ang SSS Kasangga Collect Program ngadto sa mga lokal nga mga empleyado sa Ozamis City. I would like to take this opportunity to thank Mayor Indy for granting our request for the Kasangga Collect Program implementation. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. NBI Clearance Center ibalik sa Ozamis and good news sa report ni Don Vicena.
Sa dili madugay, mabalik na sa dakbayan sa Usamis ang lukatanan og NBI clearance. Sa resolusyon nga giaprubahan sa Konseho sa Usamis dili palang dugay, gihatagan og katungod sa Konseho si Mayor Indy Waminal aron mopirma og Memorandum of Agreement tali sa National Bureau of Investigation nga nagtumong sa pagpabalik sa NBI Clearance Center sa syudad. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga nakahatag og dakong kahasol labi na sa mga Usamisnon ang pagkawala sa NBI Clearance Center diin kanhi nahimutang sa may 4th floor GG Mall. Kung mabalik na sa Usamis ang NBI Clearance Center, dili na kinahanglang moadto pa sa Pagadian City aron pagkuha sa maong dokumento o kini nga maayong balita siguradong ikalipay sa mga Usamisnon o Misamisnon. Thank you, Roger. As we know previously, there is an NBI office in Osamis City located at GG Shopping Mall, but due to some restraints, it transferred, and this development would be able to help Osamisons. So there is an urgent need of public interest on this matter. There's urgency to allow Osamisons, particularly on the request for NBI clearance. They would no longer go to Pagadian City on this matter, on motion. So, along this line, I move this motion to publish resolution authorizing the local chief executive, Honorable Hindi Pumial Jr., to enter into and sign on behalf of Star City the Memorandum of Agreement with National Bureau of Investigation for set up of NBI clearance station in Star City for approval, for second and final reading, waiving the general rules of motion. Alang sa Usamis Today, Adunay Desina reporting. Sa Sensa Usamis Free Hospitalization Program update, single parent nga may nagsakit nga anak natabangan sa gikabalak ang edakong hospital bill. Aning report ni Mary Ann Elumapas. Ang programang Asinso Usamis Free Hospitalization ug Bill Assistance sa dakbayan sa Usamis namugna tungod sa inisyatiba ni Congressman 2nd District, Congressman Ando Waminal ug gipadayon usab kini ni Mayor Attorney Henry NDF Waminal Jr. kay nakita sa Batan-ong Mayor kung unsa kalisod kung adunay sakop sa pamilya ang na-admit sa ospital ug ang pagpahaluna sa lawas sa metaliwang minahal. Usa na usab kainahan ang midangop sa buhatan sa Asinso Usamis Administration aron mangayo og medical assistance para sa iyahang anak nga si Rex Malinaw nga na-confine sa Misamis University Medical Center tungod sa upper respiratory inflammation. Si Gisarlene Malinaw, 23 years old nga nagpuyo sa Kapukaw C, Usamis City, misaysay nga siya lang ang gaatiman sa iyang anak ug isip usa ka single parent na balaka kaayo siya og unsaon ug asa makapangita og ibayad sa ilang excess bill na miabot sa kantidad nga 22,566 pesos. Mao nga sa walay pagduha-duha, iha gayud-dayon gikumpleto ang mga requirements aron maka-apply sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program ug aron ma-process kini ug mahatag dayon niya sa mga sakop sa Team Asinso kay dako kayo ang iyang pagtuo nga matabangan gayud siya niini. Ug tuod man wala siya pakyasa sa maong programa tungod kay zero balance ang iyang excess bill ug wala na siya mabayaran pa. Ngayo ko kanang medical assistance na parang akong anak ba na admit sa MUMC. Taas kayo iyang hilanat dayon ubo sip-on din ang finding sa doctor is pneumonia 22,500. Gi-zero gid siya as in literal siya nga gi-zero sa Asenso. Dili masukod ang gibati nga kalipay ni Jersalyn nga sa iyahang sitwasyon karon nga walay trabaho ug nag-eskwela pa kini gitubag ang iyahang bayronon sa ospital. Kinasingkasing nga gipasalamatan niya si Mayor Indy Waminal nga gipadayon kining maong programa nga Asinso Usamis Free Hospitalization diin libuan na ka mga katawang Usamisnon ang nakapahimulos niini. Sa case nako karon as kanang single parent dayon estudyante rasad ko kanang dako jud kay siya katabang kay wala jud bisag sa akong parents lang unya lisod sad so walay mga laing makatabang yun ako financially so dako jud kay siya katabang sa ako karon nga sitwasyon. Okay, sa Team Asinso ni Mayor Indy ni daghang salamat no sa pag-zero sa balance namo sa bill sa ospital dayon dako kay siya natabang sa ako bilang single parent ako and unta nga daghan pa mong matabangan puhon-puhon sa ato ang Asinso
Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat Mary Ana Ozamis Today. Hatod kanato ing serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinagi ni Mayor Richard Henry NDF Waminal Jr. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Ido Waminal of Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Diin makita usab ninyong naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinatubukang AONC team, Leon Chamidalio, Bernal Dixon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangari, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Kumuat Dixon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.